Mainit ang halik na pinagsasaluhan namin ni Matt. Tinutumbasan ko ang init ng kanyang halik pero sa bandang huli ay nadodominahan na naman niya ako. Halos nakadaga na rin ang kalahati ng kanyang katawan sa akin. Damang-dama ko ang kabigatan niya pero mabuti na lang ay malambot ang kanyang kama. Napabuka ang labi ko nang marahan niya itong kagatin. Kasunod nun ay ang pagpasok ng kanyang dila sa loob ng aking bibig. Nagel umikot iyon doon at halos galugarin ang kasulok-sulukan ng aking bibig. Siyempre di rin ako nagpatalo. Dinaluhong ko rin ng dila ang loob ng kanyang bibig. Pero ang kanyang dila ay halos lingkisin ang dila ko. Napadaing pa ako nang sipsipin niya ito ng madiin. Hindi talaga ako manalo-nalo sa kanya pagdating sa halikan. Expert ang lolo nyo. Nang magsawa na siya sa labi ko ay bumaba ang kanyang labi sa aking baba at pangapababa pa sa leeg. Ang balat ko naman doon ang pinagdiskitahan niya. Mahihinang kagat, dila at sipsip. Darang na darang naman ako sa kanyang ginagawa. Nag-iinit ang buong katawan ko na para akong lalagnaten. Idagdag pa ang kanyang kamay na humahaplos at pumipisil sa aking hita. Alam kong kapag nagpatuloy pa kami ay mauuwi kami sa mas nakakadarang na aksyon. Pwedeng-pwede ko siyang patigilan na pero ayoko pa. Gusto ko pa ng mainit na halik ni Habibi. Napasinghap ako nang dam ako ang malaking kamay ni Matt sa ibabaw ng aking dibdib at kumubkob doon. Ang kanyang labi naman ay bumaba pa sa aking collarbone. Ngayon lang siya naging mapangahas ng ganito. Pero imbes na matakot at mailang ay nagugustuhan ko pa ang kanyang ginagawa. Masarap sa pakiramdam. Daing ko nang pisilin niya ang aking dibdib. Nakaramdam ako ng masarap na kiliti lalo pa nang tudyuhin ng kanyang daliri ang nipples kong nakabakat sa t-shirt kong suot. Sinundan na yon ng kanyang mainit na bibig. Tell me to stop, ana-anis niya habang hinahalikan ang isang dibdib ko sa ibabaw ng t-shirt. Kahit may tela pang nakaharang ay damang-dama ko pa rin ang init ng kanyang labi. Kumagat labi ako at napapikit. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng kiliti na masarap sa pakiramdam. Lalong nag-iinit ang aking katawan. Maat mahinang ungol ko ang isubo niya ang tuktok ng aking dibdib. Bahagya pa nga niyang kinagat ang nipple at tinudyo ito ng dila. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay niyang pumaloob na sa loob ng t-shirt at kinubkob ang isa kong dibdib. Pinisil-pisil niya ito ng marahan habang nilalaro ng daliri ang nipple. Tila naman ako nakukuryente sa kanyang ginagawa. Mas doble ang kiliti at sarap ngayong direktang dibdib ko na ang kanyang pinagtupalan ng kamay. Pero naputol ang sarap na naramdaman ko nang tumigil siya sa kanyang ginagawa. Damilat ako at tumingin sa kanya para yumanggal. Ngunit sumalubong sa akin ang nakakunot niyang noo at ang nangungusap niyang mga mata na mapupungay na nakatingin sa akin. Bakit ka tumigil? Angal ko. I told you to stop me. Ngumuso ako. Pero di ko pa naman sinabi na mag-stop ka. Mariing naglapat ang kanyang labi, at bumantong hininga siya na parang bigla siyang namrobalma. Kapag hindi mo ko pinatigil ngayon, baka kung saan pa ako umabot ana. Hindi ko na rin kayang pigilan ang sarili ko. Matagal na akong nagtiis at nagtimpi. Kumagat labi, ako. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto niya akong angkinan ngayong gabi. Pero virgin pa ko. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Mahina naman siyang tumawa. I know, utak mo lang ang hindi na virgin. Nang haba ang nguso ko. Aminado naman ako na hindi na virgin ang utak ko. At ngayon nanganganib na rin ang kifi ko sa gwapong habibi ko. Ana, I'm serious. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi kita naangkin. Unless pigilan mo ko ngayon na. Lumunok ako at humugot ng malalim na hininga. Humawak ako sa kanyang braso. 22 years old na ako. Nasa hustong gulang para sa mga mature scene. Ready na ko habibi. Kumunot ang noo niya. Anong ready? Ready na akong magpabiyak sa'yo ngayong gabi. Basta dahan-dahan lang ha. Mukhang malaki pa naman yang ano mo. Tukoy ko sa kanyang pagkalalaki. Tumawa siyang muli at hinalikan ako sa labi. Wala nang bawian babe. Aniya sabay punit ng t-shirt na aking suot na ikinasinghap ko. Akmang tatakpan ko ng braso ang dibdib pero mabilis niyang hinawakan ang dalawang kamay ko at tinaas sa aking yulunan. Parang sinilaban ng apoy ang aking mukha nang titigan niya ang aking hubad na malusog na dibdib. Pero saglit lang yun at sumubsob na siya. Napa-arko ang likod ko nang sakupin ng kanyang mainit na bibig ang isa kong dibdib. Binitawan na niya ang dalawa kong kamay.
Humawak naman ako sa kanyang balikat. Mas doble ang kiliti at sarap ngayon dahil direkta na niyang subo ang aking dibdib. Nakakakiliti ang dulot ng mainit niyang bibig at dila. Alam kong sobrang sakit nito sa'yo lalo pa at first time mo. But trust me babe, sa umpisa lang yun. Marahan akong tumango. Alam ko namang masasaktan ako. Ang laki ba naman ni Baby Tobias eh. Pero hindi ako actress. If not now then when? Himi. Nahigit ko ang hininga ng damiin na ang pagkalalaki ni Matias sa bakana ko. Nakaramdam ako ng kaunting kirot hanggang sa mas tumindi pa ang kirot. Ang sakit daing ko kasabay ng mahigpit kong hawak sa kanyang braso. I know babe, tiisin mo muna. Sobrang sikip mo. Mariin kong kinagat ang labi kasabay ng pagtulo ng luha ko dahil sa samigid na mas matindi pang sakit. Nararamdam ko na sa loob ko ang kalakihan niya at parang may napunit sa aking loob. Para ring binabanat ang laman ng aking loob. Napahiyaw ako nang bigla siyang gumalaw. Tuluyan na akong napaiyak ng mas samigid pa lalo ang sakit. Para akong hinahati sa gitna. I'm sorry babe. Hinalik-halikan ni Matt ang mukha ko na para bang maaalis nun ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang sakit. Umiiyak na sabi ko. Don't worry, nasa loob mo na ako. Sumanghot ako at ngumiwi. Nasa loob na si baby. Kumunot ang kanyang noo. Baby, yung pipino mong malaki. Tumawa siya. Lalo namang nadagdagan ng sakit dahil sa tawa niya. Huwag ka nang tumawa, sumasakit lalo. Nakangiwing saway ko sa kanya. Pati pagkalalaki ko pinangalanan mo na. Nakangising sabi niya. Ngumuso ako. Bagay naman eh. Parang ikaw din yung pipino mo, malaki. Sobrang sakit na nga ng kifi ko. Literal na biniyak mo na ako. Kinintalan niya ako ng halik sa labi. Ginasto mo naman diba? Gagalaw na ko. Napatiimbagang ako nang makita ang mga putikang footprint sa sahig ng balkonahe dito sa kwartong nilaan ko kay Ana kagabi. Senyales na may nagtangkang nanloob. At itong bahay ko pa ang balak niyang looban. Mabuti na lang at hindi basta-basta mapapasok ang kwartong ito dahil automatic ang lock ng French door at hindi rin basta mababasag ang floor-to-ceiling na bintanang salamin. Hinuyam ko ang kamao. Kaya siguro tumakbo papunta sa kwarto si Ana kagabi dahil may nakita siya. Pero mabuti na lang at tumakbo siya sa kwarto ko. May kutob akong hindi yun magnanakaw na gusto lang manloob. May kutob akong iba ang pakay niya. Mahigpit ang security dito sa loob ng subdivision pero mukhang may nakalusot. Malalaman ko yan mamaya kapag na-review ko ang Stevie. Tiningnan ko si Pochi na inaamoy-amoy ang mga footprint at tumahol siya. Pero dahil umulan buong gabi wala siyang maaamoy. Pumasok na ako sa loob ng kwarto kasunod si Pochi at muli kong sinara ang French door at nilock. Lumabas na kami ng kwarto at bumalik ako sa kwarto ko. Napangiti ako nang makita si Ana na mahimbing pa ring natutulog. 4:00 pa lang ng umaga at siguradong mamaya pa ang gising niya. Sigurado ding masakit ang katawan niya lalo na ang gitna niya. Maingat akong bumalik ng higa sa tabi ni Ana at tumabi sa kanya. Pumaloob ako sa makapal na comforter at niyakap ang hubad niyang katawan. Automatikong nag-react ang alaga ko. Gusto ko pa siyang angkinin muli. Hindi sapat sa akin ang 2 round lang kagabi. Pero ayoko naman siyang biglain baka matroma siya at hindi na maulit ito. Lalo pa at hindi biro ang sukat ko. Gumalaw siya at humarap sa akin. Bahagya pa siyang napangiwi. Siguro ay kumirot ang kanyang gitna. Sumiksik siya sa katawan ko at yamakap. Kinabig ko naman siya at niyakap. Dinampi-dampian ko ng halik ang kanyang noo habang hinahaplos ang buhok. Masaya ako dahil ako ang una niya sa lahat at sisiguraduhin ko ring ako ang huli. Gusto ko ng ice cream. Bili mo ko. Malambing na ungot ko kay Matias sa kabilang linya. Okay, yun lang ba? Pizza. Oo, pizza gusto ko rin. Basta yung ice cream huwag mong kalilimutan. Oo na, bibili ako. Hintayin mo ko. Okay. Ingat habibi. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Muli kong binalik ang atensyon sa binabasa kong libro habang prento akong nakahiga sa sofa bed dito sa balcony ng kwarto ko. 3 araw na akong nandito lang sa bahay dahil nilanat ako. Nilanat ako dahil sa pipino ni Habibi. Namaga ang kifi ko. Mabuti nga at nakauwi pa ako. Yun lang nagalit si mommy nang malamang may lagnat ako. Pinagalitan pa nga niya si Matt dahil baka daw pinaulanan ako. Hindi na lang nagsalita si Matt at nanghingit na lang ng sorry.
Hindi rin ako nagsalita dahil ano naman ang sasabihin ko. Nilanat ako dahil sa pipino ni Matt. Nakakahiya yun at sa aming dalawa lang yun ni Matt. Hindi naman ako pinabayaan ni Matt sa 3 araw na may sakit ako. Binigyan pa niya ako ng gamot para sa lagnat at maga sa Kifi. Ngayon, okay na si Kifi, ready na ulit sumabak. Okay na si Kifi, hindi na maga pero medyo may kurot pa ng kirot. Ikaw ba naman bernehin ng pipino ng isang 1/4 na arabo, talagang magdurusa ang Kifi mo. Kaya naglalambing ako sa kanya ngayon ng ice cream dahil yun ang comfort food ko. Chucky, come back here. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Mommy. Kasunod nun ay nakita ko si Chucky na tumatakbo palapit sa akin sabay talon sa kandangan ko. Lawit ang dila niya at kamakawag ang buntot. Hyper na naman ang tuta. Gosh! Daig ko pa ang nagzumba sa pagod sa kakahabol sa kanya. Nilangon ko si Mommy na lumabas sa French door. Hinihingal siya habang nakapamewang. May nakasampay na tuwalya sa kanyang balikat. Mukhang kanina pa niya hinahabol si Chucky. Ayaw mo ba nun, Mommy? Di mo na kailangan mag-zumba para maging sexy. Habulin niyo na lang si Chucky. Natatawang sabi ko habang hinihima si Chucky. Hayes. Samantalang noong unang dating niya dito takot at nasa isang sulok lang. Ngayon para na siyang turumpo. Ani Mommy na umupo sa single couch. Ganon talaga Mommy dahil komportable na siya sa dito sa bahay niya. Wika ko. Wala pang isang linggo dito sa bahay si Chucky pero bumibilog na siya. Parang ikaw yang si Chucky noong maliit ka pa. Nagpapahabol muna bago paliguan. Sumimangot ako. Talagang kinumpere pa niya ako sa tuta. Anyway, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Mommy. Okay na Mommy. Sinat na lang ang meron ako. Yan. Magpaulan ka pa. Ngumuso na lang ako at di na lang umimik. O baka naman hindi ulan ang dahilan kung bakit ka nilanat. Nilangon ko si Mommy. Matiim siyang nakatingin sa akin habang nakataas ang kilay. Tila ba sinusuri niya ako? Bigla naman akong kinabahan. Ano naman ang dahilan Mommy? Humalukip-kap si Mommy. Isang gabi kayong magkasama ni Matt sa bahay niya na kayong dalawa lang. Malakas ang ulan at malamig. Wala ba kayong ginawa? Nahigit ko ang hininga sa huling tanong ni Mommy. Kumabog ang dibdib ko. Meron Mommy. Kumain kami. Tumaas ang isang kilay ni Mommy. Anong kinain nyo? Syempre po pagkain. Nang hahaba ang ngusong sabi ko. Yun lang. Opo. Tapos natulog na kami. Saglit na hindi nagsalita si Mommy at nakatingin sa akin na parang nagdududa sa mga sinabi ko. Nag-iwas na lang ako ng tingin at kunwaring nilero si Chucky na nasa kandangan ko pa rin. Paimpal kong tiningnan si Mommy. Nakita kong nagbibilang siya sa daliri. Sunod-sunod ang subo ko ng ice cream na avocado flavor na siyang paborito ko. Wala kong pakialam kahit pinapanood ako ni habibi ko. Kada rating lang niya dala ang ice cream ko at pizza. Nag-half day siya sa opisina niya para mabilhan ako ng mga ito. Medyo na-guilty naman ako dahil nag-half day pa talaga siya sa para sa akin. Pwede naman siyang bumalik sa opisina niya pero hindi na raw. Dito na lang daw siya sa bahay para samahan ako. Mamayang gabi ay may lakad daw siyang importante. Kumutsara ako ng ice cream at inumang sa bibig niya. Iniwas niya ang bibig at umiling. Sinimangutan ko siya kaya binuka niya ang bibig at sinubo ang kutsara. Aayaw-ayaw pa siya samantalang yung Kifi ko hindi umayaw sa pipino niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Di ka na nilalagnat? Malambing na tanong niya at hinipo ang noo at leeg ko. Medyo mainit ka pa ng kaunti. Sinat na lang ang meron ako. Mas okay na ako ngayon kesa kahapon. Sabi ko at muli siyang sinubuan ng ice cream. Hindi na siya tumatanggi ngayon at kusa nang bumubuka ang bibig. That's good. Siguradong bukas magaling ka na. Wika niya at ngumisi. But how's Kifi? Ngumuso ako kasabay ng pag-iinit ng aking pisngi. Kifi na rin ang tawag niya sa pagkababae ko. Ayon di na siya maga pero may kurot pa ng kirot. Effective yung gamot na binigay mo. Marahang tumango siya at kumuha ng isang slice ng pizza. Bumagal ang pagsubo ko ng ice cream at tumingin ako sa kanya. Pinanood ko ang bawat kagat niya sa slice ng pizza. 3 kagat lang niya ang isang slice ng pizza. Tumikim ako. Anyway, nagdududa si Mommy na nilanat ako dahil naulanan. Tapos nagtanong siya kung ano ginawa nating dalawa sa bahay mo buong gabi. Tumingin siya sa akin. Anong sabi mo? Parang wala lang na tanong niya.
E di sabi ko kumain lang tayo. Pero parang hindi siya naniniwala na kumain lang tayo. Nakangusong sabi ko at sumubo ulit ng ice cream. Gusto mo bang sabihin na natin kay tita na may iba pa tayong ginawa? Napasinghap ako at namilog ang mata sa sinabi niya. Hindi no, nakakahiya. Kumunot ang noo niya. Nahihiya ka na may nangyari sa atin. Tila nagbabanta ang boses niya. Mukhang di niya nagustuhan ang sinabi ko dahil nakasimangot na siya. Siyempre hindi. Ginusto ko rin naman yun. Ang ibig kong sabihin, yung mga ganong bagay dapat sa ating dalawa lang. Ayokong sabihin kay mama dahil baka magalit siya. Paliwanag ko. Umaliwalas muli ang kanyang mukha at tumabi sa akin ng upo sa sofa bed. Don't worry, sa susunod na may mangyari ulit sa atin di ka nalalagnitan. Nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. At may susunod pa nga. Bumaba ako sa sasakyan at pinanood ang mga tauhan kong binubuhusan ng gasolina, ang buong paligid ng modernong rest house. Umalangasaw ang amoy ng gasolina. Nasa tabi ng beach ang rest house at wala itong katabing rest house. Malayo sa mga tao at sa main road kaya walang makakaalam sa gagawin namin. Lumapit ang tauhan kong si Harold bitbit ang malaking galon ng gasolina na wala ng laman. Kasunod niya ang ilang tauhan na may bitbit ding galon na wala na ring laman. Ayos na boss. Pati ang ikalawang palapag binuhusan na namin. Siguradong magiging abo ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Nakangising sabi ni Harold at nilagay ang galon sa likod ng pick-up truck. Nagtinginan kami ni Dan at sabay na tumango. Sige na Harold, sindihan mo na. Utos ko sa tauhan. Yes boss. Naglabas ng lighter si Harold at sinindihan iyon sabay hagi sa bakuran ng rest house na agad namang nagliyab. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong rest house. Lumiwanag ang madilim na paligid dahil sa malaking apoy. Bumantong hininga ko at sinuksok ang kamay sa bulsa habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa buong rest house. Kasabay nun ang pagbalik sa aking alaala 10 taon na ang lumipas. Natrap kami ni Dan sa rest house ng aming ina na nasusunog. At kagagawan yun ni Uncle. Siguradong manggagalaiti sa galit si Uncle kapag nalaman niyang abo na ang rest house niya. Sambit ni Dan habang pinapanood din ang malaking apoy. Nakatiimbagang siya. Gaya ko ay alam kong bumabalik din sa alaala niya ang bangungot na yun. Kulang pati sa ginawa niya sa atin. Pasalamat nga siya at wala siya sa loob. Ngumisi si Dan. Isa sa mga araw na ito ko-contact siya sa atin. Siya na mismo ang lalapit sa atin. Sigurado yan. Bumalik na kami sa aming sasakyan at nilisan na namin ang lugar. Siguradong magiging laman ng balita ang malaking sunog. Pero walang makukuhang kahit na anong ebidensya ang pulisya na magtuturo sa amin.